Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong post-bura ni VP Sara. Alright? Sabi ko nga VP Sara booking na may social media troll army. At yun po ang kanila pang sinisi na may kasalanan. Oy, shoutout kay Don Kenkoy, ang aming ka-goldfish. Magandang gabi po. Ang magaling na musikero. Yan, ilang mga BBM vloggers po, pati yung mga nasa DBS din, nagawan rin po niya yun ng kanta sa kanilang mga vlogs. Alright, magandang gabi sa iyo, Don Kenkoy ng Cavite. Okay, so eto, tingnan niyo, eto yung message na binura nila. Sabi niya, the post was removed dahil daw po hindi raw po aprobado ni VP Sara Duterte. At ang palusot nila ay horrible. The post was removed because it was not approved by VP Sara. Ito yung matindi. There was a system error in the social media team. Kayo po mga kababayan, tanungin ko po kayo, ano hong ibig sabihin kapag ka social media team? Hindi po ba ito ay grupo ng mga tao? 'Di ba? Grupo ng mga tao 'yan. Oh, etong system error, saan po ba natin ito nakikita o naririnig na dahilan? Hindi ho ba sa computer, sa programming, 'di ba? Sa sistema nito. Tapos pinag-combine ng Office of the Vice President kung sino ba naman yung loko-loko diyan. Grabe, gagaguhin pa mga Pilipino. Paano lang? Paano 'to? For what? 'Di ba? Kinarma lang lalo pa hong napahamak. Hmm. Social media team is another term for troll army. Ang mga troll armies po ng mga yan po yung mga bayaran. 'Di ba? Sila yung ang trabaho nila, taga-atake, taga-post, taga-pagpabango, gano'n. Yan yung mga accounts na wala halos picture at wala rin makita kang pagmumukha, 'di ba, ng may-ari ng account. Tapos pare-pareho yung mga sinasabi nila kasi copy-paste lang sila. Oh, yan sila kawawa naman yung mga yan. Sila pa sinisi, 'di ba? Sila daw po, eto ganito lang yan etong troll army nila VP Sara ay merong system error. Hindi ko alam kung seryoso sila sa dahilan na ito na sinabi nila sa media o sa taong bayan o habang sinasabi nila 'to sa loob-loob nila, naghahagalpakan sila ng tawa. Kasi bobo ka na kapag ka naniwala ka rito. Dito po sa ni-rumble na dahilan, na kaya nila tinanggal kasi hindi aprobado ni VP Sara. Okay, tama 'yon, I agree. Kung hindi ba naman niya aprobado, okay, 'di ba? Pero ang problema, yung palusot, yung pangalawang pangungusap po, there was a system error. System error. Unang pumasok ko sa isipan ko niyan kanina, computer, 'di ba? System error in the social media team. Buti pa sana kung system error in our computer system, 'di ba? Kaya lang bakit kasi in the social media team, hmm, 'di ba? Hindi pa sabihin ng direkta na, um, nagkamali po ang aming, SOCMED people, 'di ba, sa pag-post. Oh, dapat gano'n lang kasimple. Naku, palusot pa. O ngayon na-booking patuloy natin sila na meron po talagang troll farm, eto pong OVP, ah. Oh, sila pa ngayon ang nasisi. Oh my God, that's ridiculous. Oh, eto palusot, Sa post dati kasi ni Mocha Uzon, yung statement niya ganda-ganda. Buti hindi pa dini-delete ni Mocha. Sabi niya, "I find it hard to understand," sabi niya, "why this bloodless?" Sabi niya, "Hindi ko maintindihan, eh." Ang hirap intindihin na itong, bloodless revolution, naging standard ng, definition ng ng kalayaan ng ating bansa, ah. Ng kalayaan para sa ating bansa. At, ito ay, standard o panuntunan o pamantayan na puwersahang pinalulunok sa ating mga Pilipino ng iilang mga grupo o ng iilang mga individual na sa tingin nila, mga magagaling sila o mas, higit sa sino man, sabi ni VP Sara. Ay naku, pambihira.
Eto, yan, nagamit na tuloy sa kanya ang lutang. Sara posts take down EDSA messages. 'Di ba? Ito yung una. Tapos yung sumunod, sabi niya, on this day we commemorate the brave souls who stood united on the streets of EDSA, fighting for democracy and freedom. Their courage and determination paved the way for a better Philippines, and their sacrifices will never be forgotten. Anak ng putya, para namang namatayan dun ah. Di ba? Para namang namatayan dun. Oh, tapos bloodless nga eh. Di ba? Ngayon, biglang binawi. Bakit? Nag-backfire. Sabi niya ngayon what I said in 2017, sabi niya kung ano yung sinabi ko noong 2017 dito, eh, sabi niya, hindi po nagbabago. Nananatili yung aking paninindigan hanggang ngayon. Very good. Di ba? At hindi ko intensyon na maglabas ng statement ngayon, katulad nung mga nakaraang taon. Okay? Yan ang problema pagka nasanay kayo ng no comment. 'Di ba? Baliktad nga po eh. Kung kailan naging vice president na, 'di ba? Bakit? Saka naman hindi nagsasalita. Dapat manatili, 'di ba na, katulad ng sinabi ko dati, hindi ako natutuwa diyan sa EDSA na 'yan. That's it, 'di ba? Sabi niya, because of this, I I remove the EDSA anniversary post from my social media page. Alright. Tingnan natin naman po yung isang artikulo regarding diyan. Walang yan, di ko akalain na-feature din po ako dito. Nabasa niyo na po ba 'to? If I may ask, 'di ba? Shout out kay Lynn Moses, Jake Franco. Kaya tinanggal kasi mapapahiya sa mga dilawan diyan. Kaya nga eh. Butanggera versus Butanggera. Sabi ni Maudigs. Oh, mas malala pa din pala siya kay Lenny. Lutang tapos ngayon sumunod si Sara Waldas pro China. Ayan, ito yung post. OVP says the Lynette Ed's anniversary statement was posted mistakenly. All right. Dito ako natawa sa nilalaman nito eh. Naandito po ako. Ayan oh. Nandyan ako. Basahin natin ito kasi sa Larindian si si Zerblig Deming, 'di ba? Ano 'to ito yung content natin ng alam ko ito yung content nung kinabukasan ito after nung maisog nila sa Cebu na nilangaw. Yan. Ngayon, sabi rito the OVP yan, said mistakenly uploaded, blah, blah, blah. Okay? In a statement posted Tuesday, Duterte said she has removed the statement, blah, blah, blah. Ito na. Baba tayo rito. Ito to. The posting and subsequent removal of the OVP's statement honoring the brave souls who stood united on the streets of EDSA, fighting for democracy and freedom, triggered a few hyper-partisan vloggers to use this as content speculating deepening rifts between the Vice President and the President Marcos Jr. Bakit? Wala nga ba talagang rift? Wala nga ba? Tama ba na previously intentional na insultuhin niya ang presidente sa pamamagitan ng lintik na pulburon video? Pwede ba? Itong mga bayarang media no? Mga tirada nyo palibasa di kayo nag-iisip 'di ba? Sulat lang kayo lang yang buhay to. Totoo naman ano ako manhid na hindi ko maramdaman 'yon. Hindi po ako naniniwala na sa opisina ni VP Sara, bahala sila sa buhay nila, ang social media trolls nila na mag-post ng mag-post, gawin ang gusto nila. Okay? Ang kaibahan naman po rito,
ng PCO, okay, ng PCO ng gobyerno. Ito naman pong PCO, ubod naman ng bagal. Ubod naman ng kupad, mag-debunk. Yun naman ang pagkakaiba nila. Oh, pero dito, alam niyo, tingin ko nga po rito talaga sa totoo lang, like what I've said, ito po'y testing lang naman po talaga, eh. No? Parang, ano ba, testing yung tipong pang-inis, ika nga. Pero ang hindi po nila pinapasubalian dito, yung, teka ha, nasa content natin kanina yun eh. Um, yung kay Nancy Binay at then yung kay Sarah. Wait a second. Nasaan na yun? Eto. Ah, teka ha. Tignan nyo muna yan. Pero natuwa po ako. Sabi nga ni Go Philippines kanina, walang yan, iba na talaga sikat. Nako, oh, diba? Pero thank you ha. Sana nanood kayo talaga. Sana Philippines Philstar Global, nag-like man lang kayo. Di ba lang kayo nag-like, oh? Okay. Eto, papakita ko sa inyo. Hindi nila to pinasubalian eh. Kaya hindi po ako nagtitiwala na it was not done intentionally. Ano, ko uto-uto? Kung yung iba nauto diyan, ako hindi. Oh, bakit wala po silang pasubali rito, 'di ba? DepEd calls for school activities about EDSA. 'Di ba si yung original na Fiona, sabi nila the Black Fiona, visit kayo. 'Di ba? Anong sinabi nito? Dapat na sabi niya, sana unti-unti maituro siya sa next generation. Ito daw pong diwa-diwa eklabo ng EDSA. Ito namang ating magaling na VP, 'di ba? Sabi niyan, DepEd calls for school activities about EDSA. Ano 'to? Magra-rally-rally kayo tapos kumbaga magdi-drama kayo na i-monologue natin ito kunwari mag-rally rin tayo, pabagsakin natin si Marcos sa kapangyarihan. 'Di ba ano, katarantaduhan. O magtuturo kayo na, special subject, pag-aralan natin yung bahagi ng kasaysayan as if kasing level ni Jose Rizal. EDSA naman ang lesson or moral from the story ng EDSA People Power. Tragis leche, katarantaduhan 'yan, 'di ba? Mainam nga na testing ng panahon 'yan, yang EDSA eklabo na 'yan. Ang ganda ng mga pangako, eh. Ang problema, pinako nila, eh. Pinako nila. Sila-sila yung mga sumira, yung mga involved diyan. Yung nagpabagsak kay Apo Lakay na akala mo naman, sobrang gagaling na mapapatakbo ng maayos ang bansa natin. Ano, 'di ba? Kabilang yung lola ni VP Sara. Na lagi nagrararasis bomba raw gabi-gabi doon sa Davao City, anti-Marcos rally nila. Siya yung promotor doon. Yung binigyan ng parangal, yung teacher pa yan binigyan ng parangal ng mga incheck sa China noong panahon ng pandemic. Kaya lang ngayon lang after ng termino ni PRRD na isagawa yon. Oo. Kaya hindi ako maghuguyo po na yan pong post na yan, yung post bura nila, it was not done intentionally. Tragis eh. It was done intentionally dahil mismo ang ating DepEd, hindi po ito tinututulan. Yang panawagan na yan na magkaroon ng mga school activities tungkol dyan sa EDSA. Mabuti sana kung tuturuan nila yung mga bata paano tumawid ng tama, paano tumawid diyan kapagka nasa EDSA ka na. Yun okey pa yun, eh, 'di ba? Magwalis sa paligid ng EDSA, okey pa yun, eh. Pero kung itong literal na may kinalaman diyan sa EDSA People Power at yung sabihin niyong mga lesson diyan at dapat matutunan ng mga Pilipino, leche. Isang malaking katarantaduhan 'yan na ituro 'yan ng DepEd. Katulad din 'yan ng pangarap nila na magtayo ng museum diyan sa UP Diliman, para po sa Martial Law Museum. Manatili na lang ngayong virtual. Dapat ang gawin ng Presidente Marcos diyan, i-rescind niya yoong batas. May kakayanan po presidente natin, but I doubt na gagawin po ng presidente natin 'yan, 'di ba? Kasi sasabihin, Bengador.
Pero para sa akin bilang isang ordinaryong Pilipino, eh, hindi po dapat na magtayo kailanman ng martial law museum. Bakit? Siyempre kung ano lang yung kwento, 'di ba, ng mga pabordyaan, ng mga kalaban ni Apo Lakay, yun ang magiging laman. Hmm. Kahit wala na si PBBM, magiging dahilan 'yan para sa patuloy ng paninira sa kanila at pambobola sa mga Pilipino, pang-brainwash, 'di ba? Basta para sa akin, kapagka hindi ho matinong Marcos, 'no, pagka balahura ang utak, 'wag ho nating iboto. Hindi porket Marcos boboto na natin, 'di ba? Kapagka sablay po yung pag-iisip, kilala niyo na yun, 'wag niyong iboboto, 'di ba? Iboto natin yung para sa bayan. Marcos ka na, may plus EDSA ka na, pero dapat makabayan ka. Eh, yun nga panuntunan ni PBBM, eh, sa mga ina-appoint niya, eh. Oh, naman, etong OVP natin. And again, para sa akin, 'di po talaga puwede. Hindi ako mapapaniwala diyan na it was done unintentionally kasi nasanay ako sa no comment. Ito yung mahirap, eh, 'no? Sinubukan mong mag-comment, hindi nga ho, sinubukang mag-comment, 'no, siguro first time. Tapos yung comment inasa sa ibang tao, tama? Inasa sa ibang tao. Eh, yung ibang tao, hindi alam yung kanyang paninindigan noong 2017. Bakit? Eh, dilawan din kasi yata yung hinire o baka naman po, eh, SOCMED, team nila, eh, produkto po, 'di ba, ng, Cory Education. Oh, ayun, ang, nangyari, nag-post ng kontra sa ano, sa kanyang pananaw noong 2017. Hmm. Kasi dapat po ang isang leader ay nagkokomento, 'di ba? Biruin mo ordinaryong tao lakas magkomento, yung leader hindi, eh, 'di ka leader, follower ka lang, 'di ba? Ay naku, iwan na nga muna natin 'yan. "She's very funny," sabi ni Tinay. She's indeed very funny. Ay naku, ka-lurky. Okey, so pag-uusapan naman natin eto, naku maisog. Teka muna, and comments muna tayo siyempre.